What's up guys? Trader Supremo here. Ang video po natin is Bitcoin price analysis, ano? So, para po sa mga bago sa channel natin, every week meron po tayong Bitcoin price analysis, ano? Sunday night ko po yan ina-upload sa purpose po na para mabigyan kayo ng idea at mai-prepare kayo sa trade the coming week, ano? So, i-analyze po natin yan from macro range or macro analysis to shorter time frame po, ano? So, para po sa macro analysis, yan po yung thesis natin ng price o yung view natin kung ano yung mga possible na area kung saan may mga possible, for example, ngayon, hahanapin natin ano ba yung mga possible area kung saan pwede mag-bounce yung price, ano, from this year at maging start na ng bull market. Dahil palapit na po ng palapit yung bull market, ano, kailangan prepared tayo. And then weekly trade natin, ituturo ko sa inyo mga setup para meron kayong trade next week, ano. And then magamit niyo yung mga pinagtuturo ko sa channel natin. Okay, Bitcoin tayo, no? Bitcoin Bitstamp. Okay, start tayo. Naked chart, ano? So, this is yearly time frame. Pag sinabi natin yearly time frame, 12 months yun, ano? So, yung isang candle, binubuo ng 12 months, ano? So, start tayo, no? So, review lang tayo ng market cycle. Sa market cycle, meron tayong 4 na taon, ano? So, una, accumulation year. After na accumulation year, magkakaroon tayo ng bull run, approximately 2 years, ano? So, 2 taon. And then, 1 year na bear market o yung nagkakaroon tayo ng malaking pag-drop ng price, ano, sa mga asset or crypto natin, ano. So, ngayon, nasan ba tayo ngayon? So, nagkaroon po tayo ng bear market last year which is 2022. And then, ngayon po ay yung accumulation year. Ano po ang kasunod na accumulation year? Almost 2 months ng bull run. Yan po ang inaabang ng lahat kasi dyan po pinakamadali ang market. Andyan po lahat ng pera, no? So, ngayon, ite-take advantage natin yan, ano? Okay, so, start tayo, no? So, unang tingin mo pa lang, makikita mo na kung nasan dyan yung accumulation year, nasan dyan yung bear market, at nasan dyan yung bull run, di ba? So, una, nasan yung bear market? Siyempre, yung red candle. Asan yung accumulation year? Di ba yung year after ng bear market? So, ito yun. Ito yun, ano? So, ngayon, i-compare muna natin yung previous at din yung current cycle. So, gagamit tayo ng Supremo Range, ano? Yan. Gamit tayo ng Supremo Range. Yan. So, same lang din sa current candle, no, sa previous candle, ano? Yan. Yan, ano? So, ginamit ako ng Supremo Range siya, yearly candle, ano? So, ngayon, ang tanong. So, ito po ay bear market, ito po ay bear market, ito po ay accumulation year, ito po ay accumulation year. So, kung maaalala nyo ho, nasa 32,000 pa lang po yung price o 31,000, sinasabihan ko na po kayo, okay, so second half ng taon, magkakaroon tayo ng drop, possibly ganito yung gawin ng candlestick structure. At nagkakaroon na nga po ng ganyang klaseng candlestick structure. Nag-form na po siya unti-unti, ano? So, okay, i-analyze ngayon natin. So, saan area ng Supremo Range nagkakaroon ng reaction yung price, ano? O nag-close. Saan po? 75%. So, ngayon, ano po yung tinitingnan natin dito sa current cycle? So, possibly, dito sa area na yan, magkakaroon tayo ng possible pivot area na magsisimula yung bull run, ano? Pwede po yun, ano? Ngayon, this is just prediction lang, ano? So, hindi po ito financial advice na ibubuos mo lahat ng pera mo dyan, ano? Kung dyan man po yan, mag-bounce, congratulations, ano? Pero possibly, bago yan, ano?
possible lahat ng mga atat ano ma-squeeze muna no. So be careful, galingan mo sa strategy no. So ngayon, i-zoom out naman natin ano. Kasi ano yun yearly time frame meeting yan natin. Pumunta ngayon tayo sa weekly. Ano ba yung ginawa nung price doon no? Yan. Nakipapansin niyo ho ba yung area nito no? Kung paano nagre-react yung price sa mga area na yan. Diba ho? Napakalinaw, diba? Ngayon, ano yung naging pivot point niya, no? So, ang naging bottom po ay itong inefficiencies last cycle, ano? So, mapansin mo, meron tayong mga inefficiencies dito. Anong nangyari? Sinagasaan ng price, nagdire-diretso, and then nag-drop exactly second half ng taon, July. O June 24, July. Ano po nangyari? From July, nagkaroon ng drop. Ano? So, January pa lang po, February pa lang po, pagkabuo natin ng channel natin, sinasabihan ko na po kayo, ano? And then, matitigas po kasi ang ulo ng karamihan, ano, nakikinig sa mga, hindi naman wala namang alam na nagbebenta ng mga course. Sobrang dami po na nagbebenta ng course na nung nasa 30,000 level, 31,000 bull run na daw dahil sa ETF. Ano ho nangyari? Winarningan ko ho kayo. Every week, meron po tayong Bitcoin price analysis. Winarningan ko na po kayo. Matigas po ulo nyo. Yan po napapala nyo, ano? So, ngayon, ano na po ang mangyayari? So, anong buwan na ho ba tayo ngayon? So, September, no? So, ano po ang kadalasang behavior ng price pag September? Nakita nyo ho ba ang nangyayari? Drop, ano? So, possible na ganyan ulit ang gawin yan, ano? Ngayon, kung hindi yan ang gawin, and then, mali. Pero, yan po ang pwede nating tingnan, ano? So, possibly, yan po ang makita nating price this coming September, no? So, kailangan natin mag-iingat. So, ngayon, ano po ang naging drop sa inefficiencies? Ano po yung area kung saan nagkaroon ng pivot? Dito po sa 75%. Kasi hindi naman huto tinamaan eh. So, ito po yung magiging area ng long position natin for bull run, ano? Kasi, dito, hindi ka pwedeng pumasok dyan kasi pwede niyang hagipin hanggang dito. So, ngayon, nahahanap na ngayon ng support area. Yan po yung karamihang mali ng mga traders, ano? Okay, bouncing area na yan. Ito na ang magiging ano. Tapos, naglo-long sa resistance. Hindi po magandang practice yun. So, basic lang po yun. Kapag yung basic, wala ho kayong basic understanding ng support at resistance, wala hong mangyayari sa buhay nyo, ano? So, ngayon, ito po ay support, ano? Support kaya na nabasag naging resistance. Ngayon, once na mag-reclaim, ano, squeeze out. Yung lagi ko sinasabi, squeeze out lahat ng nakalong. Nangyari, nagdire-diretso pataas yung price, ano? Nagsimula ng bull run. Ngayon, kapag hinalintulad natin yan sa current price, ito po yung 75% ng price, which is 23,500. Take note, 23,500. Pwede yan maging pivot area, no? Pero, anong sabi ko? Pwede magkaroon ng squeeze, ano? Hanapin yung mga inefficiencies, i-fill out, ano? So, nasan yung mga inefficiencies below ng 75%? So, eto po yan, ano? So, meron tayong inefficiencies dito. Yan. Meron din tayong inefficiencies dito. Yan. So, nakita nyo ho yung area kung saan merong mga inefficiencies. Ganito lang ho yan, no? For example, yung price, binrake tong mga inefficiencies na yan. And then, nag-reclaim. For me, I will take a long position dito sa area na to with size kasi swing trade po yan. Invalidation below yung iniwan niya na wick, ano? So, below ng wick na yon, once na mag-reclaim, that's my trigger, and then TP 2025, ano? So, yun na po yun, ano? So, hihintayin na lang natin. Siyempre, meron pa po akong daily trade, meron po akong weekly trade, pero meron din po akong swing trade, ano, na
2025 ang take profit, ano? So, ngayon, kapag naman ganito ginawa, ano? So, ma-break to, magdire-diretso dito, and then that's a good buying opportunity. Wala ka kailangang ikatakot. Ano? Ngayon, kung nag-long ka na dito pa lang, nung nasa 30k area, matakot ka kasi patay ka dyan. Kasi nakikinig kayo sa mga fake, bili ng course, tapos yung YouTube ko ayaw yung supportahan. Problema niyo yun. No? So, yan. Break. Then, once na mag-reclaim, ito po yung magiging long area ko. No? Kasi support po yan eh. So, ngayon, support yan. Yan po ang magiging area kung saan ako maglolong. Kasi kung dito ko ako maglolong, pwede rin po, nakita nyo po yan. Aggressive entry, this is, no? So, anong nasa ilalim yan? Kasi nakita nyo po, may past move up dito. Ano po ibig sabihin yan? Malakas yung demands area na yan. Sa below niyan, ano yan? Stop loss or liquidity. So, confluent yan sa inefficiencies dito. Hindi pa na-fill out. So, ano po mangyayari? Nangyari po dyan, kapag yan sinawsawan ng whales o sinawsawan, meron po malaking reaction dyan, ano? So, pwede ka rin po dyan mag-enter, ano? With invalidation below ng inefficiencies or kung kaya mo, below netong low, ano? Kasi, historically, hindi po yan nakikreate ng lower low, ano? Pero, siyempre, hindi naman natin masasabi yung future. Ang kailangan lang natin, maging prepared, ano? So, okay, review. 23,500, that's my area. Once na ma-break, mag-reclaim, yung 23,500, yan yung ilolong ko. Ngayon, for example, nag-break, maglulong ba ako agad? For me, no. Ba't ako maglulong? So, guhitan natin lahat ng mga lows, ano? Higher time frame lows, ano? Yan. So, ano yung meron sa higher time frame lows? Siyempre yan po yung mga area kung saan merong okay, wait. Yan. So, ano po yung lows, ano? Yung mga lows po kasi sa higher time frame, usually yan po yung area kung saan may mga naglong, ano? So, kung may mga naglong, ano po yung nasa baba nun? Limit orders or stop loss, ano? So, yun po ay liquidity. Pwede pong balikan yan. And then, ang initial reaction ng price yan, dahil liquidity po yan, possible na magkaroon tayo ng bounce. Ngayon ano? So, ngayon po ang tanong. For example, i-take out tong low na to sa 21,900, ano? Or these efficiencies lang, ano? Sabi ko nga sa inyo, 23,500, that's my area, no? For example, magkaroon ng drop, and then bumalik sa 23, mag-reclaim. Maglulong ako dyan with invalidation below yung wick dito, no? Yung gagawin niyan wick, yun po, no? And then, tingnan natin kung hanggang saan yung magiging price. And then, paano naman ganito ginawa? Nag-break, nagkaroon acceptance. Sa mga tatanong ko, ni acceptance, nasa video ko rin yan. For example, nag-trade ng matagal dito sa baba. Okay, hindi nag-reclaim. So, that's a problem, ano? Possible, magkaroon tayo ng more drop, ano? And then, for example, na-hit tong lows na to. O kaya, sausawan tong liquidity na to. And then, mag-reclaim. Okay, that's my trigger, ano? To go long for swing trade. 2020 or position trade. Ang take profit na po nun ay 2025, ano? So now, tingin naman tayo sa, yun po ay predictions na, ano? So usually September po, drop, ano? So yun po hinihintay ko, yung drop na yun. So titingnan ko kung ano yung magiging reaction ng price sa mga inefficiencies na yan at sa mga lows na yan, ano? So still, ang laging uunahin, price action. Pagkari ng price action, yung range ko. Pagkari ng range ko, priority po ay market cycle. Pagkari ng market cycle, ano ba yung sinasabi ng indicator or yung moving averages? After lang nun ay yung mga news, ano? Doon tayo magkaroon ng news about ETF approval, ano? So, pwede pong ganun yung mangyari. So, malinaw ho, ano? So, 23,500, yun yung nakikita kong support. Kapag nakakita ko ng reclaim, yun, ano? Pag nakakita ko ng acceptance below nun, okay, so stop muna ako, reassess muna ako, pwedeng balikan hanggang 19K to 17.5, ano? So, walang makakatawi sabi, no? So, yun lang muna yung plano, no? So, and then, okay, ito, weekly trade naman tayo, no?
Sa weekly trade natin, okay, nasan yung price? So, kung mapansin nyo, since May, nung pumasok sa May high yung price, so hanggang ngayon, that's 42 days, So 42 days, nagte-trade lang po tayo sa May range, Ano yung May range? So meron tayong May high, quarter level, and then May mid, quarter level, and then May low, So supremo range po yan, Supremo range. Nakita nyo po yung reaction ng price. Nakita nyo ba yung reaction na yan? Pagka-drop, ano ang sumalo? May low, tinake out tong low sa higher time frame, Yan, low to take out, Tinake out and then sa yung naging bouncing area? May low, May low. Naging support area yan, Pero tinake out muna, nag-reclaim sa May low, nagkaroon tayo ng bounce to May mid. Pagkayari ng May mid, bumalik tayo sa May low. Ngayon, yung May low is capping the price since August 18, So, simula nung drop, ito po yung sumusuporta sa price, yung May low na yan, So, lahat po yan ay supremo range, So, pakinggan nyo ho yung lesson 3, Pag-aralan nyo hong mabuti yan. Ngayon, yung price po ay nagte-trade below weekly at monthly open. Ano ibig sabihin nun? Ito po ay key levels. Di ba kapag ang candlestick nagte-trade below ng previous candle, ano nangyayari? Red yung candle. So, bearish po yun. So, pero, di ba ano ho ba ang thesis natin? So, ang thesis natin September is always bad for market. So, laging masama yung market kapag September. So, ano ngayon ang bias ko or directional bias ko is bearish. So, ano ang tinitingnan ko dyan? Ngayon, pwedeng yung area na weekly at monthly open, pwede yan maging area kung saan mag-drop na. Pero, every pump, for example, kasi sabi ko nga sa inyo, etong May low is capping the downside. What does it mean? Nagiging support po yan. Yung May low. Ngayon, nakita niyo po yung reaction ng price sa May low. Tinira niyo yung quarter and then tinira niyo yung mid. So, for example, ano nangyari? Nasa May low na tayo ulit ngayon. Ngayon, ano po yung mga possible scenario? Okay? So, scenario number 1, pwedeng ma-reject na siya sa weekly and monthly open. That's the easiest drop, So, for example, next week, magkaroon tayo ng drop papunta sa 24,700 to 23,500, which is, yun yung nasa thesis natin, So, pwede yun, Then, magkaroon tayo ng ranging, Pwedeng ganun din, Or, scenario number 2, pwedeng mag-bounce sa quarter level and then itong quarter level yung maging area para mag-drop. Okay. Scenario number 3. Pwedeng bumalik ulit sa May level para magkaroon ng double top. And then mag-drop na ng malaki papunta sa May target natin na pivot area, Yun po yung mga scenario na tinitingnan ko. So, ito po so meron pa po tayong lows na kailangan i-take out, yung 24,777. Ngayon, ang tanong, na-take out po yan sa Binance nung nagkaroon tayo ng drop dahil si Elon Musk naglabas ng Bitcoin o nagbenta ng Bitcoin. Ngayon, sa ibang exchanges po, hindi yan na-take out. Para po ma-even yan, kailangan ma-take out po yan sa lahat ng exchanges. So, I believe, babalikan po natin yung low na yan, which is 24,700 plus. And then, kung sumagad man, this is, inefficiencies po yan, yung sa higher time frame, So, pwede, sausawan to hanggang yearly quarter ng 2022 o yung 23,500 na sinasabi ko, So, pwede yan,
Pero bago yan, syempre, ang kailangan mo muna, establish mo yung short position mo. So sabi ko kasi, pwedeng dito, pwede rin dito, pwede rin dito. Yan po yung mga pwedeng bouncing area niyan, ano? So ngayon, support po yan. Hindi po ako nag-short to support. Ngayon, for example, umakyat dito, this is resistance, magkaroon ng rejections, magkaroon ng ganyan. Then, I can short the market, ano? For example, nag-trade yung price na ganyan, bumalik. So, nasa resistance ako. That's my trigger. Pwede na ako mag-short, ano? And then, for example, bumalik ulit, ginaya to. And then, nagkaroon ng deviation. Trigger ko yan, and then, drop, ano? Ngayon, for example, umangat pa ulit. Hanggang dito sa 28,800. Pwede rin ho yan, ano? And then, mag-drop, ano? Okay, so gamitan ngayon natin ng EMAs. For example, anong EMAs yung gagamitin natin? So, MA200, ano? So, MA200 pwede sa area ng 27,000 sabi, no? So, pwedeng maging area. So, this is moving average 200 daily, ano? So, pwedeng maging area yan kung saan and then, mag-act as resistance. Pwede mo yan, short, ano? Basta, basic, kailangan short ka sa resistance, hindi sa support. Kaya hindi po ako pumapasok ng short dito sa may low kasi support po yan. Kung for example, mag-drop yung price early this week, yan, and then nagkaroon na acceptance or kung hindi man, bumagsak ng malaki and then yung low nun, i-take out agad and then i-short ko na yun, ano? With invalidation above yung deviation dito sa area na yan, ano? So, ganun lang ho, kasimple, no? So, meron tayong 4 na scenario pala yun, ano? Yung scenario 1, 2, and 3, napaliwanag ko na. Scenario 4, yung pag nag-drop na po, agad, ano? Yan, mabilis ang drop. At alam naman natin si Bitcoin pag nag-drop or pag nag-pump, napakabilis, mahirap sabayan, ano? So, pag nag-drop na yan, okay, so pwedeng sabayan ko yan and then invalidation lang above nito, no? So, para maganda yung stop loss mo. As long as hindi ka nag-short sa support, that's a good entry, ano? So, ulitin ko, so we are trading sa May range, ano? So, play levels to levels, nasa support tayo ngayon. So, kung meron kang guts para mag-long, papunta sa quarter level, pwede. Pero I believe, hihintayin ko na lang dito, no? Or dito, kundi man dito. Kung saan man, ano? Kung saan man dalhin yung price. And then, kung hindi man mag-break man dito, at least nasa support ako, mag-short, yun po yung magiging trigger ko, no? So, yun lang yung mga possible na pwedeng mangyari sa ngayon. Possible area kung saan mag-drop below ng may low, which is 25,700. Kapag nag-trade ng matagal yung price doon, possible mag-short na ako. At 26,800, pwede din yung area na yan, which is quarter level. 27,800, yan din, ano, mga area yan kung saan pwede tayo mag-short, ano. So, yun lang mga kapatid, yun lang po ang ating Bitcoin price analysis. Ulitin ko, may range lang po yan, guhitan nyo na ho. So, ngayon, tapos, panoorin nyo yung reclaim at support and resistance flip na video ko sa YouTube natin para malaman nyo kung ano yung pinagsasabi ko, ano. So, yun lang mga kapatid, ano, possible magkaroon na tayo ng drop this September. And then, kailangan na natin mag-ingat kasi malapit na po ang bull run, ano? So, kailangan natin pumosisyon ng maayos, ano? So, yun lang mga kapatid. Sa ngayon, yun lang, ano, ulitin ko po, hindi po to financial advice. Kailangan po natin mag-ingat sa lahat ng trade natin. So, yun lang, sana lahat tayo yumaman. Yun lang mga kapatid. God bless, guys.